ICC Assistant to Counsel, Secretary General din po ng National Union of People's Lawyers dito po sa NCR. Attorney Conti, magandang hapon. Magandang hapon, Carmina. So, discarding Pinas, dyan sa The Hague. Uubra ba? Uubra ba? Hindi. Bakit hindi? Una sa lahat, hindi ito yung tamang platform para marinig ka dun sa substance of the case. Depende din yan sa mga sinishare mo dun sa page ng judge. Ang sasabihin mo sa judge, we love him. Ano ngayon? Killer pa rin siya. He is the best president. Ano ngayon? Mali pa rin yung polisiya. Kaya, doon pa lang sa substansya, walang kinalaman at hindi mapapalaya. Paano pa doon sa proseso? Umaga paraan. Maling-mali. Good morning guys, panoorin po ninyong mabuti, intindihin mabuti po yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti. Kung kinakailangang ulitin po ninyo ng ilang beses, maintindihan nyo lamang yung nais niyang iparating sa taong bayan. Kasi ako inulit ko po ng ilang beses at inintindi kung ano yung nais niyang iparating. Alam nyo, ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kahit 31 million pa, kahit milyon-milyon pang mga Pilipino ang magsasabi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay inosente. Kahit milyon-milyon pa ang magsabi na ginawa lamang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng bagay para sa kapakanan, kabutihan ng bansang Pilipinas at mga Pilipino, wala raw yung saysay sa ICC. Killer ka pa rin. Diba? Inilagay na po, dinesisyonan na po ni Attorney Cristina Conti yung mga hakbangin nila against the former President Rodrigo Roa Duterte. Come to think of it, dito nga po sa Pilipinas, hindi ba mga kaibigan, kapag ang isang akusado o nasasakdal ay hindi hinahatulan, hindi sinasabi ng Korte Suprema na nagkasala sa ilalim ng saligang batas, ay mananatiling inosente. Di ba nga kapag ang nasasakdal ay nahuli, ang sinasabi ng mga otoridad na humuhuli sa kanya, mayroon kang karapatang manahimik hanggat wala kang abogado na magtatanggol sa iyong sarili. Kung hindi mo kayang mag-hire ng isang abogado, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng abogado para ipagtanggol ka sa kasong iyong kinakaharap. Ganyan po ang batas dito sa Pilipinas, di ba? Mayroong due process. Malinaw na malinaw po yan na nakasaad sa ating saligang batas. Ibig sabihin dito mga kaibigan, kung dito nga sa Pilipinas, napakaayos, napakalinaw, napakaganda ng mga batas na nagpoprotekta sa isang akusado o nasasakdal. Sinasabi natin inosente ang nasasakdal hanggat hindi hinahatulan ng korte na siya ay lumabag sa mga alituntunin ng ating saligang batas. Sa ibang bansa pa kaya, sa ICC pa kaya na tinatawag nating Court of Last Resort, sila pa kaya ang walang sariling due process na ina-apply? Ano yun? Pag nagsampa ka ng kaso sa kanila, automatic, criminal na kaagad? Automatic, nag-violate na kaagad ng isang krimen, hindi na sila magkakandak ng investigasyon. Ano yun? Lokohan to. Lokohan to mga kaibigan. Common sense lamang po yan. Kung sa Pilipinas nga, sa Amerika nga o sa ibang bansa, may mga due process, ito pa kaya International Criminal Court na nagbibigay ng garantiya na mas mahusay sila, mas magaling sila, mas matindi yung kanilang batas, mas mahuhusay po pagdating sa pag-interpret ng mga batas. Di ba? Mas maganda pa nga dapat Mas matibay pa nga po Bakit? Kasi kaya nga po sila tinawag na International Criminal Court kasi consolidated yung kanilang mga rulings pagdating sa saligang batas. Consolidated, ibig sabihin kung ano ang batas ng Pilipinas,
batas po ng ibang bansa, batas ng 135 members of the ICC, no? Ay pinagsama-sama nila para mas matindi, para alam niyo yun, para mas matibay. Parang ano lang yan sa walis tingting. Kapag nagwawalis ka at isa lamang yung gagamitin mo, isang peraso lamang ng tingting, sa tingin ninyo makakawalis ng dumi? Makakawalis pero lahat ba simot? Marami bang makukuhang dumi? Di ba hindi? Mas marami di ba kapag sobrang dami yung tingting na pangwawalis mo? So, common sense mga kaibigan. Kung ICC po, hindi ba dapat mas matindi yung batas, mas matindi yung due process na kanilang dapat sundin? No? Kaya, pansinin nyo rin mga kaibigan, sino ba yung nagsasabi na, convicted na yan, hindi na yan makakauwi? Sino? Kanino po ninyo narinig yung mga yan? Yan ay sa mga abogado, sa mga supporters po, no? Na kumakalaban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Pero kung tanungin ninyo, ilan lamang sa mga abogado na yan yung nagsasabi na convicted na, hindi na makakauwi, kailangan na niyang panagutin sa kasalanan na, alam niyo no? So very simple, no? Ipagpatuloy natin. Yung isa pa niyang sinabi na iba daw yung proseso sa ibang bansa. Oh my God. Ibig sabihin sinungaling si dating senadora Miriam Defensor Santiago? Sinungaling siya? Panoorin natin si dating Senator Miriam Defensor Santiago. As a benchmark in the progressive development of international human rights, the court represents a triumph of international criminal justice by establishing individual criminal liability for those responsible for serious violations of the Rome Statute. The salient features of the Rome Statute are as follows. Bullet, principle of complementarity, spelled P-L-E, not P-L-I, complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Eh, basahin mo lang, nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako? Aren't you concerned that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague, in the International Criminal Court? And I had to answer that question seriously. Ang gusto ko talagang sagutin ay, how about I just mash your teeth in? Tatangin pa ako. Here is another salient feature. Bullet. Subject matter court jurisdiction. Hindi naman lahat ng kasalanan. Kung hindi ito lang tinatawag na core crimes, genocide,
crimes against humanity, war crimes, and aggression. But the crime of aggression for purposes of the Rome Statute is not yet operational. Bullet. Persons are individually responsible, not states and not minors. Bullet. The accused must occupy high official capacity. Sabi kasi ng mga congressmen at mga senators, ha? Mag-join tayo ng International Criminal Court, hindi madimanda kami lahat. Alam na nila. Hindi mangyayari yan, unfortunately. I'll see my genie again. Dahil, wala namang ganyan resources o kinakasangkapan o pera ang International Criminal Court. Hindi pa naman madala yung buong army ng isang bansa, ang buong kongreso o parlamento ng isang bansa doon sa The Hague. Kaya, by necessity, prosecution will be limited only to those who are holding the highest government offices. For example, the president in our country, the members of the legislature. Doesn't that fill you with anticipation? Alam mo, una, dapat dyan talaga sa mga kasamahan ko kung minsan, naiisip ko, dapat sila bigyan ng IQ test. O kung hindi man, entrance exam na lang ng UP. Ngayon, kung hindi pa rin nila mapasa iyon, ay di electrocute na lang kaya sila by injection. That would be a service to the community. But we are not yet there. That is for the future. So for the moment, the ICC will have to be satisfied with jurisdiction over the highest officials. And then finally, command responsibilities attributed to the military commander. So in effect, therefore, under the Philippine Constitution, since the President is the military command, is the commander of all the armed forces of the Philippines, it is theoretically possible to accuse a president in a theater of war before the ICC. Sige. O, Duterte, panagutin ang sagot natin ay ikulong, ikulong. Sige po. Kasi mo. Sige. Duterte, panagutin! Ikulong, ikulong! Duterte, panagutin! Ikulong, ikulong! Ikulong, ikulong! Duterte, panagutin! Itigil ang pamamaslang! Itigil ang pamamaslang! Itigil ang So, ayun na nga mga kaibigan, seriously, paniniwalaan ninyo itong si Atty. Cristina Conti na tumatakbo sa Congress ngayong eleksyon 2025? Seriously? Tingnan nyo yung mga kasama niya. Diba si Aling Sheila, yung anak niya, binuko ng kapitbahay, hindi naman namatay noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba nga umamin na rin yung JARA Funeral Services, no? Na hindi naman namatay noong panahon ni Duterte yung kanyang anak, no? Yung anak ni Aling Sheila. Oh, obviously, itong abogadang ito ang nagpapadala sa ICC ng mga pekeng ebidensya. Tapos sasabihin niya, hindi tatalab sa ICC yung ganyang mga salita na mabait si Duterte, kriminal si Duterte. Diyos ko po, mas maganda pa nga po kung tutuusin, mas matibay pa nga po yung mga alituntunin ng ICC pagdating sa paghawak ng isang kaso kung tutuusin. So, para sa akin lang, personal opinion. Sa Pilipinas, may due process. Sa ibang bansa pa kaya? Sa ICC pa kaya? Na sabi nga po ni Miriam Defensor Santiago, the court of last resort. At saan nga ba unang hinahawakan o dinidinig yung kaso? Diba dito sa Pilipinas, maliwanag naman nakasulat yan, no? Kahit doon sa Article 59, maliwanag, mayroong karapatan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo guys, kayo na po ang bahalang umintindi. Maliwanag po yung nakasaad sa Article 59
of the 1987 Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Vice President was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be that the was legal... where he was born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as possible.